Siya ang orihinal ng Maginoo pero medyo bastos. Hindi nga medyo eh. Isang singer, actor, comedian, politician, entertainer, total entertainer. Ang kilabot hindi lang ng mga kalayala, kundi pati ng mga matrona. The one, the only, Rico J. Baby! O kay sarap na mabuhay sa kaibigan, lalo na kung kapiling ang mahal sa buhay. Cheers ba na tayo, pare? Ay, yung si Ernie De La Peña, wasak sa lyrics yun. Ginamit yun. Pag nagletra yun ng pang-tao, pang-masa, talagang magaling sa magletra. Mga kapatid, wala nang mas wawasak pa kesa sa bisita natin ngayong gabi. Idol na idol ng lahat. Number one, original Haring Bastos, the total entertainer, lahat na iba tungo sa kanya. Lubos po naming pinararangal ngayon, swabing bisita natin ngayon, Mr. Rico J. Puno. Sir, maraming salamat sa pagpapaunlak, sir. Maraming salamat, sir. Oh. Idol ko kayo, sir, kaya may bigote din ako. Napansin ko nga, oh. Pero mas maganda yung bigote mo, partner. Eh, sa akin, parang overused na ito. Skoba ng pag-ibig to, sir. Skoba ng pag-ibig. Kasi sa akin naman, in case of power failure, Si Pilio Marino, ang isang tawag dyan. parang halukay ubi yan. Ano yung halo kay Ube? Parang pag naghahalukay ka ng ube, di ba, parang kailangan with feelings, with, kasi kailangan tama yung, kung hindi, magbubukol-bukol yung ube, sabi nila. First question, Sir Rico. Ano paano tawag ko sa'yo? Rico na lang. Rico na lang? Parang kakaya, sir eh. Lord, Idol na lang. Ayan, idol. 35 years in the industry. Sa panahon ngayon ng cyberspace, Twitter, Facebook, MP3, kung ano-ano pa, how do you manage to stay relevant? first of all, siguro, you have to be sensitive with your surroundings. Kinakailangan kung ano uso, at least sasabay ka ron, using yung base mo. Isa ako siguro sa mga maswerte na nagustuhan ng tao yung aking pagkanta, pagdi-deliver ng mga lyrics na pagka sinusulat ng iba, parang ako na yung mismo yung gumagawa. May ginagawa ka na parang inaari mo yung isang pyesa. Parang gano'n. Kasi kinakailangan maisip mo kung ano yung gusto niyang paratingin sa tao. Conscious ka ba sa ganyan o parang natural lang na pumapasok sa'yo itong mga bagay? Hindi, pagka na-feel ko siya, alam mo, lahat naman tayo, meron tayong feeling na pagka umaaray, makikita mo naman sa boses at saka sa tsura. Napakahirap dong umaaray ka ng umingiti at the same time. Yung sa akin lang, naibibigay ko yung tunay. Kung ano yung pinararating ng awitin, yun din ang pinararating ng aking damdamin at saka ng aking boses. I'm sure, lalong-lalo na yung mga bata, yung mga mainstream audience na hindi naman inabot yung karera mo nung, let's say, nung 70s. Nga sinasabi ko yung Ang pagkakakilala nila sa'yo ay isang comedian na green ng jokes. Malamang it's true that secondary na lang siguro na malupit na recording artist ka pala. How do you feel about it? Well, siyempre, laging meron pa umpisa. Hindi naman nila inabot yung pagka-umpisahan. Ako, kinakailangan kong explore, i-discover yung aking pagka medyo witty. Kasi, yun ang isa sa hindi ko ginagawa nung bata pa ako eh. Masyado akong quiet, so diniscover ko yan. Ay, sorry mga At the same time, ang aking mga awitin laging puro malulungkot, if you will notice. Kinakailangan ko within. Ang pagkakaiba lang kasi siguro kaya tumagal ako ng gano'ng katagal, naging entertainer ako. What is your attire? Is that Attire is is that Dracula or I something? don't know that. Minsan nami-misinterpret nila yung pagiging entertainer. Akala nila, pagka singer ka, kailangan kanta ka lang ng kanta. Or sasayaw ka rin? Sayaw ka lang ng sayaw. Doon sa mga hindi madalas makapanood sa akin ng live, mas ma-appreciate nila ako ng live. Excuse me. Excuse me.
You know, when I was very, very popular in that time, every time they hear the song, they always shout and clap their hands. Can you do this again out of respect, please? Pangalawang mong hit, Tao'y Marupok. Hindi pa parang tingin mo designed para sa'yo yung kantang yan. Actually, hindi pangalawang hit yan. That is mga pang-apat, 5 o 6 na hits na yan. Kung bakit ang tao yung marupok? Ano? Kasi marupok din siya, Marupok. sir. Lahat naman tayo, ganun. Yung pa isa, yung kanta, natatouch yung nakararami na meron silang ganun. Alam mo naman natin yung infidelity is ever since meron ganun, no? Minsan may iba may suicidal tendencies, yung mga nag-graduate ng psychology. Pagdating sa Amerika, sikat sila. Kasi kinakailangan ng tao talaga ng second opinion, nang gusto mong marinig na sabihin, okay ka, maayos ka. Ibang-iba yung industriyang ginalawan mo noon sa ngayon. Let's face it, ngayon mahirap, kunyari, recording artist ka, kahit gaano kaganda ang iyong boses, pag wala kang muka, hindi naman sinasabi ko, sir, saksakan ka ng pangit. Yeah, lagay mo na yun sa Pero gano'n. pagpalagay na natin, kunyari, appeal na lang, oh. sa panahon ngayon ng mga Ako, ayoko nga makita yun eh. sa panahon ng mga Piolo Pascual, mga Ding Dong Dantes, mga kung sino-sino pa, ang gantong itsura ba ay makaka-break into the industry sa panahon Napakahirap. ngayon? Napakahirap. Pero noong panahon ko, ang dami rin gwapo. Tirso Cruz III. Ganyan, di ba? Recording artist din yun. Recording artist din yun. At saka artista at the same time. Si Direk Bobot. Si Direk Bobot? Oh, Sexy siya nun? Di ba, Walter Saka dati sir, hindi RTW, no? Talagang inaano nyo talaga yung damit natin. Itong damit na ito, pinasusulsi ko pa yung Sulsi. Sulsi pa talaga. Tawag, iniisa-isa yan eh. Parang beads. I guess, nung panahon na yan, panahon namin, yan ang usong itsura. May estilo. Kasi yung araw, ang singer noon, they look down to singers. Pag alam mo, tatay ako, ikaw yung anak ko, ikaw si Rico Puno. Meron kang chicks. Sasabihin ng nanay no, o tatay nung chicks, sasabihin bakit yan ka? Pakombo-kombo lang yan, tsaka pakanta-kanta lang yan. Combo talaga eh. O, yun ang tawag. Oo, madalas, noon. That's why ako, naging, fight sa sarili ko. Na I will make singing as a profession. Para kang naging doktor, para kang naging accountant o lawyer, yun ang aking pasok nun. That's why gusto ko maging expensive. Pangalawa, mahirap lang kami. Gusto ko rin makitang mukhang expensive ako. So, that's why nung sumikat ako, talagang sa estilo ko ginawa. Narito na ang top 5 reasons kung bakit sikat pa rin hanggang ngayon si Rico J. Puno. Sa number 5, grandfather figure na kasi ang type ngayon ng mga kolehiyala. Sa number 4, siya ang original na wasak. As in, walang socks ako. Sa number 3, para siyang environmentalist. Mahilig siya sa green. As in, green jokes. Sa number 2, mas marami ngayon ang namamasyal sa luneta ng walang pera. At sa number 1, sa number 1, ang number 1 reason kung bakit sikat pa rin si Rico J hanggang ngayon, naman, pagdating sa eskoba ng pag-ibig, ang kanyang swabing bigote ang pinakamatindi sa lahat. Walang sinabi si Jun Sabayton. Kilala kayo na medyo macho guwapito, di ba? Ano naman yung tip na pwede nyo ibigay sa akin? Ngayon, may asawa na ako. Hindi ko maisip kung ano ibig sabihin nitong TRO. Ano? GRO? Kilala kayo na medyo macho guwapito, di ba? Ano naman yung tip na pwede nyo ibigay sa akin? Ngayon, may asawa na ako. Gusto mo pa bang Hindi, wala. Baka may bakang... Dapat pang tumigil ang kanyang kaligayahan. Ngayon nag-asawa na siya. oo naman. Dapat pagka-asawa mo na, dapat talagang doon ka na. Dahil, Narinig mo yan. Ngayon, yung mga nag-aagusto sa'yo, bigay mo na lang sa amin yung tenor. Yan. Sorry Dapat ka na.
Yung tinatanong mo kanina na ano ba ang tip? Actually, walang tip. Ang masasabi ko lang, para magustuhan ka, dapat kung sino ka, yung ka. Huwag mong kokopyahin yung isang tao na gusto mo na maging parang ikaw, Eh paano pag ikaw mismo, pagkatao mo, olats? tagilid. Doon ka makikinig sa mga kaibigan. Kaibigan mo, ano? At siguro, Siguro, may patatesting mo na sa inyo. at magbasa-basa ka ng konti, manood-nood ka ng konting TV, siguro naman maayos mo yung itsura mo. Depende naman yun eh. At the same time, yun nga, ang palagay ko, yung edukasyon is nasa top priority yan. Buti ngayon, may mga computer na, may mga lap, may internet na tayo. Hindi mo na kailangan pumunta sa library para mo. Para hindi ka matulog. Oo. Pakikwento naman, sir, yung aso natin. Anong balita? Itong aso, alam mo ito, Ano yung Sharpei? Parang oh, Sharpei, no? Chinese Sharpei. Kasama ko yan sa bahay ko dati. Hindi ko ba alam na ganyan lalaki yan? Ito lang ang bar sa buong Pilipinas siguro na merong aso sa loob na accepted ng lahat ng tao. Walang customer kami na hindi siya kilala. Ang kita mo ngayon, nakadikit na sa akin agad. Ano pangalan niya? Taylor. Taylor. Kaya naging Taylor ang pangalan niya kasi pinangalan nung anak ko. Nung binili ko siya ng gitara na Taylor, pinangalan niya Taylor. Pag-usapan natin yung estilo mo na diretsong lyrics ng kanta, English, biglang papasukan mo ng spoken word na Tagalog. Oo. Paano mo nagsimula yan? Nagsimula yun, kailangan maiba eh. Nung araw kasi, nung panahon namin, nung 70s, para panoorin ka, kailangan, kaboses na kaboses mo si Paul McCartney. Parang plakang-plaka. Well, kung gagawin ko yun, magagawa ko yun. Kasi ang aking orientation, banda eh. Pero anong difference? Wala eh, di ba? So, ang ginawa ko, para mapansin, makita rin yung feelings ko na pagkaroon ng pagiging Pilipino, yung mga kantang paborito ko, pareho ng mga Love Won't Let Me Wait, The Time Is Right, the moment that mahal kita, di ko ba mapapansin. Nilagyan ko ng Tagalog lyrics. Hey girl, you wanna know something? Do you know that? Mahal kita. Respect kapag nawalan sika. Na-experience ko yun, nag-GG pa lang ako, nag-record ako ng first record ko, sinusundo ko yung girlfriend ko sa UP nung araw. Nakasakay ako sa jeep, tapos pinatutugtog yun sa radyo. Sa umpisa, okay lang, kasi hit yung kanta. Pagdating ng Tagalog lyrics, napapaganon. Tagalog pala yan? Pero hindi nila alam na ikaw rin yung kumanta. Hindi, kasi first time yun eh. Parang gusto ko maipagmalaki na ako unang-unang gumawa nung so, Buti hindi umangal yung mga producer. Normally, ang mga producer, mga negosyante rin yung mga yan eh. Anything na out of the box, parang sila. ang kinakanta ko mga kanta ng kalaban ng Baykor nung araw. At saka nung araw, ang binabayad nating royalty, hindi per song. Outright tayo. Sabihin, pag binigay na yung kanta, halimbawa, Love Won't Let Me Wait, binayaran na yun. Wala nang pakialam ang international ano doon sa bayad na yun. basta bayad na yun. That's why, walang problema noon. Hindi pareho ngayon na pagka ikaw ay gumawa ng kanta, kinakailangan, bayaran mo yung rights mo. Diba? Gaano kaiba ang industriya noon sa industriya ngayon? Alam ko Napakalaki. maraming, Napakalaki. pero yung mga observations mo. Unang-una, papunta tayo dito. Nung araw, para magkaroon ka ng gold record, kailangan makabenta ka ng mga 50,000 copies yan. Wow. Kasi wala naman piracy nung araw. Itong plaka na ito, parang kunin ko lang ha. Napakahirap mo. Paano mo ipapirate? Paano mo ito ipapirate? Ngayon, napanood ko yung laban ni Manny Pacquiao eh. Katatapos lang, ang dami Meron na lang agad. agad. Meron agad. Ito cannot be. Kasi ito, dadaan sa pressing at napakahirap kopyahin. You can easily download any song. So, yan. Alam mo, nung araw, pipila ka sa roon. Ako, tuwan-tuwa ako paglabas ng album ko. Halimbawa, lumabas yung album ko parang Beatles. Siguro in 1 week's time, makikita mo na, alam nila, Tito Vic and Joy yun. Tsaka producers ko sila before. Tito Soto was once my biggest producer. Anong mga kanta mo yung in-spoof nila? The Way We Were. Of the way we were. Against Haji Alejandro kasi
Lahat naman yata, in-spoof nila yun. Oh, pero kalaban ko kasi noon si Haji eh. Kasi nung nagtataglish ako, ginawa nilang isang buo namang Tagalog. Pareho ng Tagaraw, siya region. Sharad. Tinagalog nila ng Kuriko, memorize. Tapos yung kay Joey De Leon sinasabi niya, siya nag-ano doon eh. Isang araw, pumunta ako sinama ko yung girlfriend ko, nanood kami ng show niya. Pinakilala ko siya kay Rico Puno. Sumama siya kay Rico Puno. Gago ako, no, sabi niya. Pero hindi ka no-offend pag, sinuspoof nila. Sinasabi naman ni Joey De Leon na in fact, minsan sila parang nilalapitan ng ibang mga producers, yung mga artists, to spoof. Ako, isang karangalan ko sabihin na once, naging contributor writer ko si Joey. Si Tessie Tomas, ibang yan lang sila. Pag ini-spoof ka, ako lalo ko natutuwa, good or bad. Because they will never give out any energy kung na-spoof ka, kung hindi ka kilala. Totoo yan. Hindi ako abogado. Ako si KM Tayan. Hindi ko maisip kung ano ibig sabihin nitong TRO. Ano? GRO? TRO! Huwag kang makulit, kukunin kita. Ah. Para kasi nakakagulo sa dati namang usapang magulo. Tulad halimbawa ng demolasyon, pagpapasara ng mga establishmento, whole departure order. At ito palang Supreme Court ay pwede mag-issue ng TRO. Bakit temporary lang? Supreme Court na nga ito. At hanggang kailan itong temporary order na to? At sino ang dapat i-restrain? Pakalalim na English At ang TRO ba ay pwedeng i-TRO? Kung gawin na lang natin tong RIP para hindi na magulo. O baka naman, ako lang ang naguguluhan. Si GMA, saan mo naman dadalhin? Kausapin niya ako. Mayroon ako sa kanyang pagdadalang lugar Saan? na hindi siya makikita. Saan? Sa Dominican Republic? Hindi. Saan? Yari ka, ikaw nagsabi niyan. Ano ba ang sikreto mo para gumanda boses mo? Sabi ko, manigarilyo ka, uminom ka lagi, magpuyat ka. Ano ang hinahanap mo physically sa isang babae? Are you a boob man or an ass man? May bukas pa sa iyong buhay. Pag-usapan natin yung vocal style mo. Ang vocal style mo, sinasabi nila ay throaty. Saan ba nanggagaling boses mo? Dito o dito? Both. You have to use both. Para magamit mo sila pareho, you have to use your feelings. Parang mga sa Karate Kid dyan, di ba? Maglinis ka muna ng Wax on, mga wax on, wax out, wax out. Kaya pala ginagawa yun para malaman mo ang usage ng lahat. Nung araw, ang dalas kong mamaos. Kaya hindi ako pwede sa band nung araw. Yung mga combo kung tawagin. Actually, ang dami nagsasabi, yung style mo, ng pagkanta mo, parang mamamaos ka agad kasi parang may garalgal eh. Pagka hindi mo ginamit ng tama. Pero pag ginamit mo siya ng tama, malalaman mo na. Ang sabi sa akin noon, nag-aaral ka ba ng music, Rico? Meron ka bang teacher? Hindi ako nag-aaral. The reason why ayoko mag-aaral ng voice lessons sa ibang teacher, baka ma-conscious ako, mabago ko yung... Kasi yung akin, I learn how to use both. Sometimes here, sometimes ito lang, yung feelings. Kailangan makuha mo yung feelings ng kinakanta mo para magamit mo siya pareho. Kasi hindi naman lahat ng pagkanta isinisigaw mo. Hindi lahat ng pag-dish out mo kinakailangan lalabas siyang kusa pag alam mo yung feelings na inilalabas mo. Kaya sabi nila, Rico, ano ba ang sikreto mo para gumanda boses mo?
Sabi ko, manigarilyo ka, uminom ka lagi, magpuyat ka. Bakit naman lagi yatang mali yun? Hindi kasi yun ang ginagawa ko, baka ba? Hindi ka tumigil mula noon, ano? Same regimen, inom. Well, I always believe in the saying na you can do anything, do it in moderation. Anything in excess is bad. Tsaka puyat. Sinasabi na puyat ang kalaban. Well, yung puyat, kung dapat kang may pagpuyatan, siyempre, pupuyat ka. Paano pag napuyat ka, pagising mo may mga, sabihin na lang natin may mga buhok-buhok sa lalamunan. Alam mo lang, dinudura ko yun. You know. Parang mahirap kumanta ng gano'n. Ang iyong mga green jokes, ito ba ay iyong pinaghahandaan bago ka sumalang sa entablado o completely Hindi, spontaneous? spontaneous na. Natural lang, gano'n. Ngayon ko lang naintindihan na yung palang utak natin, isang malaking computer na merong memory bank. Kasi minsan, yung mga hindi ko na naalala nung araw, Biglang pagka may sitwasyon, biglang pumapasok. Yung aking mga green jokes, hindi akin yun. Yun contribution ng mga kaibigan, kung saan ako napupunta. Kasi hindi nga ako masyadong madaldal eh. Pag meron akong nakikitang mga ganon, ang naririnig ko, minsan, pinapractice ko yun sa sarili ko, tapos ipapractice ko sa mga ibang kaibigan, okay siya. Tumatawa sila. At tumatawa sila kasi mga kaibigan, mga pulis, mga standby. So, nandyan lang siya sa ulo ko. Napasubo ka na rin one time. Yung panahon nila Gwen Garcia ng Cebu, na dineclare ka raw na persona non grata. Pero binawi naman. Ano ba sinabi mo nun? Sabi ko lang naman sa kanya, you are one of the most beautiful governors I've ever Kumpara naman kay Chavit Singson, mas maganda naman Hindi, siya. siyempre. Bumaba ako eh. Kinanta ko yung Together Forever. Ano, mas maganda ka ngayon. Belo ba yan o Kalayan? Yung ganun. Yung akin naman, the usual. Alam mo naman ako, ikaw, Rico, saan ba yan? Sabi ko, albularyo. Parang ako baka na ano siya. Ba't binigyan lang ng ibang kulay yun eh? Hindi pa nga green joke yun eh. De, pero in fairness to the governor, hindi naman siya talagang na... Yung time lang yon pagkatapos ng ano, siguro, umalis na siya. Pagkatapos, we found out na isa sa mga kalaban niya ang inano yung sitwasyon. So, pero makita mo sa internet na binawi nila yung na wala namang kinalaman yon para bigyan rin akong persona ingrata. Yan lang. Ano ang hinahanap mo physically sa isang babae? Are you a boob man or an ass man? I love both. Pero ako mas gusto ko yung nakakausap ko siya ng parang kausap kita. Ganon? Kasi alam mo, ang relationship is a 24-hour... Hindi, physical lang pinag-usapan natin. Physical ba? O yung malaki tsaka ano, Yeah. doon ako. Isa mga pinagtatrabuhan mo ngayon, sino sa'yo ang sexy? Sa happy... Maliban kay John Estrada. Si John Estrada, maganda rin ang puwet doon eh. No. Sino maganda ron? Pokwang, maganda ako doon. Iba dating nga, no? Minsan nga feeling ko, konti na lang, Medyo may space. magsasalpukan na kayo eh. Alam kong papasa ako ron. Naman. Hindi. Pero isa sa sexy ano ko doon, si Tony. Tony Gonzaga. Si Bianca, well, of course, ano naman yun. Pero parang yung binanggit mong yung dalawang yon, maliliit naman yung mga bataan. Ay, pagka sumilip kang ganyan, kita mo ang sapatos. Meron. Pagka kita mo ang sapatos, wala. Pagka meron, may naharangan. And sometimes hindi mo na ako kasi, baka sa first look, baka ayoko. Pero pagka nakausap ko na, Nag-iiba rin, ano? meron certain, alam mo naman ako, simple lang gusto ko eh. Di baling maganda, basta sexy. Di bali maganda pa sa sex. Sexy. Medyo mahirap hanapin. Pero sa formang ganito, pareho yung dalawa. Ang babae, kunwari, parang magdo-double ano sa inyo dahil parang hindi kayo interesado. Pero sa itsura nyo, mukhang manyakis din naman ng natin nyo. Naman. Parang pare-pareho tayo, di ba? Eto sir, etong gantong forma, 70s pa yan pumutok eh. Oo nga. Applicable pa rin ba yung ganyan hanggang ngayon? At pangalawang tanong, sub-question. Okay lang ba magganyan na wala kang buhok sa dibdib? Gusto ko na nga hawakan yung niya kanina pa. Ginagaya ka lang naman eh, pakita mo dyan. Alam mo, oo nga. Ayan. Alam mo, nagtataka ko nung araw, ba't ko nalalabas yung dibdib ko? Wala naman akong dibdib. Sino ba nag-utos yung maglabas ka ng dibdib? Mas pangit kasi pagka kinlose ko eh. Hindi maganda eh. Nilabas ko lang dahil hindi ko madaan sa dibdib. Kung mapapansin mo, ang dami alahas, di ba? Sa alahas ko lang ang alahas. Totoo ba yung mga alahas na yan? Pakita Aba, natin. totoo yan, partner.
Ang dami kong ganyan, nasa bahay na ngayon. Nasa bahay sanlaan na lahat. Pero bad trip yung ganyang mga damit, ano? Init yan, ano? Kailangan kasi kapalan mo mukha mo na mukha kang hindi pinagpapawisan. Pag yan ang suot mo. Wala pang climate change doon. Wala pa. Ngayon, Medyo medyo mahirap. malamig-lamig. Oh. At saka nung araw, nakita mo yung buhok na yan, partner? Yan, hindi ako pwedeng humilig sa kaliwa. O madikit ako sa isang pader. Kasi nakatis yan eh. Pagka ginanon mo yan, flat dito, nakaganon eh. Kaya nauso yung, Lord, nakita mo yung mga suklay na parang yung pang ganon. Ang ganda ng bigote nyo dito. no? Diba? Gupit Suwabe, nyo no? talaga ganun, ano? Alam mo yung bigote ko dyan, kung mapapansin mo. Pag umiinom ako ng beer dati, dahil hindi siya pantay-pantay, pag uminom ako ng beer, gumaganon lahat siya masabit. Pag uminom ako dyan sa Parang mall, beach. Parang kaya beach. pagtanggal ko, meron dito puti. Pero ngayon, natuto na akong, parang sa'yo, gupit na gupit. Yan ang pinakamagandang bigoting nakita ko, Pat. Kaya may ganyan, just in case hindi mo lang kaya, wala mo ng Viagra nung araw, di ba? Wala mo. Yan na ang pambas. Speaking of which, ikaw ba nasa estado ngayon na kailangan mo nang gumamit ng ganun? Depende sa tournament, Pat. Nung araw, ang ginagamit ko dyan, dabong makahiya. Juice. Yung pag hinawakan mo, gaganon? Oo, gumagano. Yung nga ang ano doon eh. At least anti-rape yun. Kasi pag inuno mo yun, ang tigas nun. Pero pagka hinawakan, lumalambot. Umiyak. Itay, ampun po ba ako? Saya, Hindi mo visualize maging vice mayor ka ng Makati. you cannot do two things. Two good, important things at the same time. Alam mo ba si Rico J ay isang business administration student? Philippine School of Business Administration. Ano, nakabuntis ka? Itay, ampun po ba ako? Wala akong anak, bakit? Alam mo ba si Rico J ay isang business administration student? Philippine School of Business Administration. BSBA. Oh, malapit lang sa atin. Malapit lang. Paano ang isang business administration student ay napadpad sa recording industry? Unang-una, hindi ko naman talaga planong mapunta sa ganon. Una, hindi ko nga alam ibig sabihin nun. Pero alam ko na kinakailangan ng isang estudyante, isang nag-uumpisa, kailangan mag-aral. Pag nasa entablado ko, dapat alam din nila kung ano ang laman ng utak ko, hindi habang pinakikinggan nila. Hindi mo ma-express yan kung ikaw ay siguro hindi umabot ng ganon. Pero isa sa pinakamagandang sinuwertehan ko, napasukan ko yung management course, nalaman ko how to delegate people, nalaman ko na hindi lahat ng bagay dapat ikaw. Pagka kinakailangan, delegate mo rito, kung ikaw tukol sa financing, pabayaan mo siya dyan. Nakalala ko kung ngayon ito si, artist. sa Rolling Stone, si Mick Jagger. Oo. Si Mick Jagger ay graduate ng London School of Economics. Uy, that's why. Where do you go from here? Ika nga na isang kanta. Naglalagay lang ako ng isang imahe o dream. Naniniwala ako doon, imaging. When you image yourself as the next hunk of the Philippines, most probably about 70 to 90%, it will be done. Ako, isang mabuting buhay lang, masaya, laging masaya. Hindi mo visualize maging vice mayor ka ng Makati. Alam mo, ang pagiging vice mayor ng... you cannot do two things, two good, important things at the same time. You can probably go in between. Being a vice mayor or being a public servant is actually helping people. At the same time, being a singer and a performer is also making people happy. Kung two important things, siguro hindi tayo nag-i-interview ngayon ng ganito. Siyempre, if I become vice mayor, you will focus. And when I focus in politics, wala muna ako the meantime. Solid talaga. Kasi pangit naman. Anong kaibahan pag nasa entablado ka as Rico J the performer versus Rico J the politiko? If I am on stage, I feel like I'm a god. I feel that I'm a king. Kasi I hold them on my palm. When you are in politics, you have to be sensitive with your surroundings.
Hindi pwedeng magaling ka na masyado, baka mamaya may matapaka ka. You should always be politically right. Mahirap pag green jokes. Mahirap. Kasi, di ba? Minsan, napakahirap yung yun ka eh. Di ba? Sinasabi lagi ni Willie Revillame, joke yun, no? Pero may sinabi siya dati na parang ililibing ka na sa hukay, binuhay ka lang niya ulit. Si Willie? Oo. Ano naman si Willie? Hindi naman siniseryoso yung lahat ng sinasabi doon. Si Willie, lagi kong kausap yan doon sa mga... At mabuti na lang, hindi niya kinokopya lagi yung ginagawa ko na ngayon. Kasi siyempre, iba yung nagdi-deliver. Hindi, tsaka yung nagdi-deliver ka ng mga joke mo, depende. Pero no doubt, maraming pera yung kaibigan natin. Isang wasak na usapan kasama ang pinakawasak sa ating lahat, ang idol natin, ang nag-iisang haring bastos at macho gwapitong si Rico J. Puno. Sir, maraming salamat, sir. Maraming salamat sa karangalan, ha? Sa karangalan. At good luck sa show mo, ha? Maraming salamat, sir. Oy, Tataas ang ratings, nandito ka lang. Pagtugin natin yung sorry na. Sige, sige, sige. Ay, Ayan, naku, maganda ako, rin. Ano yung mga naalala mo dito, sir? naging team song yan ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Yan. Sorry na, pwede ba? Mhm. Yan naman ginawa sa akin ni Ray Valera dahil nagtampo siya daw sa akin nung araw. Dahil pinakakanta niya sa akin yung Ako si Superman, hindi ko kinanta. Kaya ako naman hindi kinanta yun dahil parang feeling ko sikat na sikat na ako nung araw. Kakanta pa ako ng Ako si Superman, sobra na. Bahay ko, nasa iyo, Buong kwento ng pati buhay. cellphone, nasa iyo na rin. Oh. Pineperahan ka na pagka ganyan. Tay, may papakilala sana ako sa inyo. Ang babaeng makakasama ko habang buhay at ang inyong magiging apo. Okay lang yan, anak. Galit po ba kayo? Hindi. Kapakilala ko lang sa bago mong nanay, sa bago mong kapatid. Buhay talaga to, oh. Akin na rin to.